We don't, we don't strive to become accepted. We are already accepted. Hindi na kami kailangan na magluluhod pa ng kung ano-ano. Hindi na. Yung isang araw, nanood ako sa GC, may nagpadala sa akin, nakakaawa, nakakaaral niya yung pastor. Alam niyo, ang ginawa niya, pastor pa naman ang pangalan niya. Yung mga repulto, binigay sa kanya. Tapos, ang mga repulto, minarating niya yung ulo, minarating niya yung sarili, minarating niya yung... Ano nagawa yan? Sabi ko, doon ang ganun ang pananaw namin. Na mali. Kaya nakaka-panoorin. Anong nagawa niya? Ay, mga tanong ko, ano nagawa niya? Nakakagawa niya, accepted siya sa Panginoon. Nagagawa niya, yung kautusan pa ng Isaiah sa lumang tipan na iimasahin ng mga repulto. Masaya pa siya. Masaya pa siya na buong Katoliko nagagalit. Na kinukontra ang religion nila, na kinukontra ang Diyos nila. Ay, ito yung mga gawa ng tao. Let us always focus Christ that is in us, yung lent nila natin. Because tayo ay katanggap ng Diyos. Sabi sa Corinto, ito yung scripture natin. Therefore, anyone who is in Christ is a new creation. The old is gone, the new practices, the old practices, the old belief, the old covenant, wala na yan, but the new is come. Behold, you are new. Tayo rin new, bago na sa harap ng Diyos. Buong pagkatao, hindi tinitignan yung ugali, hindi tinitignan yung mga bisyo, hindi tinitignan ang video, kundi yung kalooban talaga natin. Sa Colossians, ang sabi, ito yung scriptures ng Bible na pinag-aaral ko. If anyone is in Christ, is a new creation, may emphasis ko doon. All things have become new. Lahat ng bagay. Paano maging lahat ng bagay na maging bago? Lahat ng bagay sa iyong pananaw, sa lente ng isang spiritual na biyaya na galing sa Panginoon, ito ay love. You learn to love. You learn to embrace love. You learn to not to do things. Alam mo na mali, hindi mo na gagawin yan. Lalo na sa mga kabataan. Open sa kanila, open ang internet, open ang mga information. Kaya nilang gumawa ng bomba, kaya nilang pumasok sa pornography, kaya nilang gumawa, panoorin ang mga negative na bagay. Pero sa pananaw ng mga Kristiyano, these are new, bagong pananaw na the newest stuff. All things have become new. Hindi ka binabago kundi yung bagong pananaw mo, bagong tanggap mo, bagong katayuan mo. Sa Colossians, you are complete in Him. Imagine mo, kompleto tayo sa ating Panginoon. Wala na eh. Dahil yung pananaw mo, yung isip mo, ganun na ayon sa pananaw ng ating Panginoon. You learn to do things according to Christ. Alam niyo na, kapag ito pang aking natin sa bagong taon, I am complete in Christ, I am a new creation, yan ang identity ko. Ano man sasabihin ng kalaban, hindi yun ang identity ko. Sabihin man nila, ako'y born again, hindi yun ang identity ko. Sabihin man nila kung anong negatibo, hindi yun ang identity ko. Dahil pag ikaw tumayo sa identity mo, dahil pamumuhay mo yung pagkakakulang na. So, ayon sa pananaw ng biyaya, no, papasok ang 2026, kumpleto na tayo kay Kristo. Walang kakukulang spiritual na sangka. Hindi mo na kailangan pipilitin maging spiritual ka. Hindi mo kailangan isipin na ang holiness ay may bilo-bilo o palagi nagpa-Bible study, no? O palagi lahat na sa ministry. Hindi yun ang holiness, hindi yun ang completely spiritual, hindi yung pagkataon natin. Last time, may praise and worship ko dito, lahat ng Song 1, ilang churches nandito. Ako po nagturo tungkol sa worship. Ang sabi ko sa worship, hindi worship ang kanta o hindi ang worship ay pagkakanta lang. Ang worship ay yung pagkatao mo, katayuan mo sa Diyos. Nandito ka, sa iglesia ka, nasa bahay ka, o kung sino ka na ginagawa mo. Ano ang importansya yung pagsamba ng puso na nasa Panginoon? Kaya, nakita niyo, nagkaganon ba kami kung wala absent kayo?
Kailangan maunawaan namin ano ang prioridad. Kung kilala mo si Kristo, sigurado may worship ka sa puso. Kung ikaw ay wala dito dahil mahalaga yung ginagawa mo sa pamilya, alam namin na may Kristo ka pa rin. Lalo na alam natin ang pundasyon natin sa atin. So wala na kailangan sa pagkakatrabaho para ikaw ay makalakad ayon sa biyaya sa identidad. Kaya yung pag-uugali, papasok ko, yung pag-uugali ay kung saan nagbabago. Yung ugali, kasama ko yung pagbabago. Sa totoo lang, hindi mo pwede, bago na ako sa New Year, dami resolution na wala nangyari. So yung ugali mo, nagbabago yan. Parang bata na pag tinuro mo, magbabago sa atin. Hindi dahil pinipilit mong gawin, pinipilit mo maging holy, pinipilit mo maging. Kung ano yung season natin ay nandito tapos tututok sila, pinipilit para maging holy, hindi mo yun eh. Ang mahalaga, yung pagkatao mo, yung soul, yung spirit mo ay nasa ating Panginoon. Kaya,